Hallelujah! Praise the name of the Lord. Jesus Christ. Salamat Lord sa panibagong umaga na ako ay iyong ginising upang ikaw ay pagsilbihan ko. Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Napakabuti niyo po, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat Lord sa iyong kabutihan. Salamat Lord sapagkat nandiyan ka sa araw-araw na kami ay buhay, na kami ay humaharap sa mga pagsubok sa buhay. Napakabuti mo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wednesday morning. My King, my Lord and Savior, Jesus Christ. It's Wednesday morning. We love Jesus. Ang ating batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments! Praise God! Praise the Lord Jesus Christ! Difficult moments, seek God, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship God, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust God, trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. King of Kings and Lord of Lords. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Yes, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Ayan, welcome dito sa ating live. Ngayon ay Wednesday morning dito sa Houston, Texas. Malamig at mahangin. Napakabuti ng Diyos dahil kagabi o kahapon ay buong araw na umuulan pero walang freezing. Ngayon ay wala ng ulan, pero ngayon ang freezing, mamayang gabi, Wibes at Biyernes, no, ang freezing. Kaya lang wala ang ulan. Yay! Thank you, Lord. So, hindi tayo mag-snow dito sapagkat hindi uulan. Mamaya o ngayong araw, Wibes at Biyernes. So, freezing, no? Below zero temperature na naman tayo mga ka-Team Jesus. So balik pa rin tayo sa winter. Kaya ayan, balot na balot tayo ngayon. Praise God sa kanyang kabutihan. So tayo ay mag-worship sa ating Panginoon. Welcome dito sa ating live. Kung sino-sino kayong mga nandito, welcome at magpuri na tayo sa Diyos mga ka-Team Jesus.
Kaya, kung magpuri na tayo sa Diyos, dapat ay kasama ko kayo sa pagpupuri. Itaas natin ang ating mga kamay, ipalakpak natin ang ating mga kamay. No? So, ganyan ang pagpupuri na gusto ng ating Panginoong Diyos Ama. Okay, so magpuri na tayo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapa ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Yes, Lord, hindi ko kami Panginoon Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah! Yes, Jesus! Andito kami sa iyong trono ng iyong kaawaan. Sinasamba ka namin, tinataas ka namin, Panginoong Hesus. Ikaw lamang ang nararapat na kilalanin sa buong sanlibutan at walang iba. O Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po at kami ay muling nagising. Maraming salamat sa maayos na pangangatawan. Maraming salamat sa pagkakataon na nandito na naman kami upang sundin ang iyong kalooban. Sundin ang kalooban mo, Diyos Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sundin ang kalooban ng banal na Espiritu sa mga buhay namin. Oh, hallelujah. We welcome, Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Let's welcome the Holy Spirit.
Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. With the Holy Spirit, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kawakan. Ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harap, Panginoong Sus. Patawaran mo po kami, Lord, at pinapatawad po namin ang mga taong nagkasala sa amin, Lord. Tulungan mo po kami na maging karapat-dapat sa inyo. Maging kalugod-lugod kami sa harap ng Diyos Ama. Maging kapaki-pakinabang kami sa iyong kaharian, Panginoong Kristo. Hallelujah. Holy Spirit, welcome in this place. At sabi mo sa mga salita, Lord, gathered in your name, you are in our midst. In the name of Jesus, we acknowledge the Holy Spirit. This is a holy throne of God. Ang lugar na ito, ang oras na ito ay para sa Diyos. Dinideklara namin na ang life na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At ito ay para sa kapurihan ng Diyos Ama. Gabayan mo ang bawat isa, buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso upang mas lalo namin maintindihan ang mensaheng nais mong iparating, Banal na Espiritu, habang patuloy kaming nag-aaral sa iyong mga salita. Oh, hallelujah, Lord. Iparating mo ang live na ito sa lahat ng sulok ng daigdig na maintindihan nila ang iyong kabutihan, ang kaawaan ng Diyos Ama, at matanggap nila si Panginoong Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. O hallelujah! Mamuhay ayon sa katuwiran ng Diyos Ama. Maraming salamat po. Ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, at itago mo po, Panginoong Kristo, ang iyong lingkod sa iyong cross nang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kaawaan ng Diyos Ama, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga pagpapalang siksik-liglig sa mga taong naniniwala sa kanya. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Ayan, so welcome dito sa ating live. Mga ka-Team Jesus. Kumusta ang inyong mga umaga? Ako ay nag-uumpisa pa lang ang aking umaga. Ayan, nakabalot ang ating liig dahil malamig. Okay, so noong nakaraang araw ay tinuruan tayo ng Diyos, no?
tungkol sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga missionaries, no? Tinuruan tayo tungkol sa mga missionaries na kung saan, kagaya kay Pablo, na sila ay mga apostolis ni Kristo, mga alagad ni Kristo. Sila pa ang mga itinuturing na mga hangal, no? Sa mundo, mga hangal sila. Subalit, sa harap ng Diyos, itong mga alagad ng Panginoong Jesucristo, sila ay mga marunong, sila ay mga pinagpapala. So kung tayo man ay ginamit ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay mga pinagpapala kahit nasabihin man ng mundo na tayo ay mga hangal. Mga hangal ang mga yan. Sa paningin nila, tayo ang mga hangal, tayo ang mga mangmang, tayo ang mga nawawala sa sarili. Pero sa paningin natin at sa paningin ng Diyos, dahil sabi nga niya, ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa harap ng Diyos. So sa paningin ng nasa mundo, tayo ang mga hangal. Sa atin naman, sa paningin natin sa kanila, na wala sila sa presensya ng banal na espiritu, sila ang mga hangal, sila ang mga mangmang, sila ang mga kawawa. So, which is true, kung spiritual realm ang ating pag-uusapan, yon ang katotohanan. Okay, so, kaya nga, ang isa sa ating mga misyon ay suportahan ang mga missionaries, sapagkat sabi nga ni Paul, sila yung mga binaliwala, no, sa paningin ng mundo. Sila yung mga hinahamak sa paningin ng mundo. Sila yung mga nagugutom, walang makain, walang tamang damit. Kaya yon ay isa sa burden na aming dinidesire ni Tito Brian, ang suportahan ang mga missions, ang mga missionaries na pumupunta lalo na doon sa mga malalayong lugar, doon sa mga communist, no, sa mga communist nations, yan, no, mahirap talaga yun, at doon sa mga Muslim nations, ang hirap nila. But by the grace of God, sila ang mga pinagpapala ng ating Panginoong Hesus. Ang kanilang reward ay nasa langit. Hallelujah. No? Okay, so dito tayo sa chapter 5 na tayo, sa 1 Corinto chapter 5. Hindi ko alam kung ano hanggang kailan, hanggang saan. Chapter 5. Mag-freezing na naman dito mga ka-Team Jesus, at mag-operation, lipat ng mga tanim na naman ako. Dito tayo sa chapter 5, verses 1 to 13, 12 to 13, okay? 1 Corinthians chapter 5, 1 to 13. So, ang pamagat dito ay parusahan ang gumagawa ng immoralidad. Parusahan ang gumagawa ng immoralidad, sa mga immoralidad. Ito ngayon. Okay, chapter 5, verse 1. May nagbalita sa akin na mayroon dyan sa inyo na gumagawa ng sexual na immoralidad, sexual immorality. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Ito'y masahol pa sa ginagawa ng mga taong hindi kumilala sa Diyos, dahil maging sila ay hindi gumagawa nito. Verse 2. At sa kabila ng pangyayaring ito, nagawa pa ninyong magyabang. Dapat sana ay maghinagpis kayo at pinalayas na ninyo sa inyong grupo ang gumagawa nito. 3 and 4. Kahit na wala ako riyan ng personal, nariyan naman ako sa espiritu. At sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, hinatulan ko na ang taong iyon.
Kaya sa pagtitipon ninyo, isipin ninyo na parang nariyan na rin ako sa Espiritu. At sa kapangyarihang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, ipaubaya ninyo kay Satanas ang taong iyon upang mapahamak ang kanyang katawan at maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng paghukom ng Panginoon. 6. Hindi tama ang pagyayabang ninyo. Hindi nyo ba alam ang kasabihang, ang kaunting pampaalsa ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina? Kaya alisin ninyo ang lumang pampaalsa na walang iba kundi ang kasalanan, upang maging bago at malinis kayo. Sa katunayan, nilinis na kayo dahil inaalay si Kristo para sa atin. Tulad siya ng tupang inaalay tuwing pista ng paglampas ng anghel, no? Passover, yung Feast of the Passover. 8. Kaya ipagdiwang natin ang pistang ito hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa, kundi ng tinapay na walang pampaalsa, na ang ibig sabihin ay talikuran na natin ang dati nating mga kasalanan at kasamaan at mamuhay na tayo ng malinis at tapat. Sumulat ako sa inyo noon na huwag kayong makipagsama sa mga immoral. Hindi ko tinutukoy dito ang mga taong hindi sumampalataya sa Diyos. Ang mga immoral, sakim, magnanakaw at sumasamba sa Diyos-Diyusan. Dahil kung iiwasan ninyo sila, kinakailangan nyo talagang umalis sa mundong ito. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan ay ang mga magsasabing sila'y mga kapatid sa Panginoon, pero mga immoral, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyusan, mapanlait, lasinggo, at magnanakaw. Ni huwag kayong makisalo sa kanila sa pagkain. 12-13. Kung sa bagay, ano ba ang karapatan nating husgahan ang mga hindi mananampalataya? Ang Diyos na ang huhusga sa kanila. Ngunit tungkulin ninyo na husgahan ang mga kapatid kung tama o mali ang kanilang ginagawa. Dahil sinasabi ng kasulatan, paalisin ninyo sa inyong grupo ang taong masama. Hallelujah. Yes, Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita. Bless us, help us na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa oras na ito, sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus. So, sino-sino sa inyo dyan ang taimtim na nagpuri kanina? Taimtim na kumakanta, alam ng Diyos yun, mga ka-Team Jesus. At ang Diyos, walang nakakarinig, walang nakakaalam, no, sa mga pagpapalang inihanda ng Diyos sa kanyang sa mga taong naniniwala sa Kanya, no, yung mga nagpupuri sa Kanya, na taimtim, na nagdarasal, taimtim, na nagtataas ng Kanyang kamay, sumasabay sa aking mga pagpupuri, mga ka-Team Jesus. Alam ng Diyos yan kung sino-sino kayo at pinaalala ng Holy Spirit yun na ang mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo ay mapapasa inyo sa Kanyang tamang panahon. Hindi sa ating panahon, kundi sa Kanyang tamang panahon sapagkat tayo, no, hinuhubog niya tayo sa araw-araw ng ating pananampalataya upang mas lalo tayong mapatatag. Sa pamamagitan ng mga pagsubok natin sa buhay, ay mas lalo tayong mananatili o lalo nating i-trust, no ba? I-trust ang ating mga buhay, ang ating mga pamilya
sa ating Panginoong Jesucristo as we walk by faith, day to day, walking with Jesus. Okay, so dito tayo sa mensaheng nais iparating ng banal na espiritu. Parusahan ang gumagawa ng imoralidad. So ito na yung mga kapatiran. Ito na yung parehong mga Kristiyano. Pareho nasa Korinto ang mga ito, no? Ito ay address ni Pablo sa mga taga-Korinto na mga Kristiyano. So tayo, hindi naman tayo mga taga-Korinto, tayo ay mga taga-Pilipinas. So i-address natin ito para sa mga Pilipino. So pinakita dito ang kanyang mensahe na mga Kristiyano na tayo, magkasama na tayo, magkaugnay tayo ng dahil kay Kristo. We are one body in Christ. So balit may mga kasamahan na naging immoral. May mga kasamahan na naging immoral. Na ibig sabihin, ang pagiging immoral dito, sexual immoralidad. Ano yun? Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. So, ibig sabihin nun, yung kanyang ama, may babae, may asawa. No? So, ibig sabihin nun, hindi niya nanay yung kasama ng kanyang asawa ng kanyang ama. Siya ay anak. At kinakasama niya yung asawa ng kanyang ama. So, yan ay immoralidad sapagkat hindi man niya yun mama. Hindi man niya yun mama. So maaring ang kanyang mama ay namatay na, no? Tapos yung tatay niya ay muling nag-asawa. So hindi niya yun nanay. So yun ay stepmother niya. Maaring ang stepmother na yun ay bata pa. At siya rin ay bata pa. O natukso silang dalawa. Kaya nagsama sila. So maaring ito ang binibigyang pansin na kung saan sa kasalukuyan ay nangyayari. So, sexual immoralidad. No? Sexual immoralidad. Ayan. So, dito sinasabi na ang mga taga-Korinto sa halip na maghinagpis, sa halip na sila ay maghinagpis, ay pinagyayabang pa nila ang kasalanan na yon. Nagawa pa nilang magyabang sa sexual immoralidad na yun, mga ka-Team Jesus. Sabihin siguro ng mga taga-Korinto, bakit alam to ni Pablo? Wala naman dito si Pablo. Sabi dito ni Pablo, kahit wala ako dyan, kasama ako, ang aking espiritu, my spirit is with you, joining you. So, ipinaparating yan ng banal na espiritu sa kanya ang mga sitwasyon ng church sa Korinto. Kagaya ba, halimbawa, Church of Christ diyan sa Bohol, Church of Christ diyan sa Mindanao, o diyan sa Butuan, diyan sa Leyte. Ito naman ay Church of Christ in Corinth, Church of Christ in Rome. Yan, no? So dito tayo pinarating ni Pablo yung sitwasyon ng mga taga-Korinto, nire-rebuke niya. So sa halip na mahinagpi sila dahil si ginawa ng isang Kristiyano na kasama nila sa pangkat, kasama nila sa simbahan, ay hinahayaan nilang mangyari iyon. Hindi nila tinuruan, hindi nila ni-rebuke ang mga taong yun kung mali ang kanilang ginagawa. Ito yung klase ng church na kung saan nandoon ang sexual immoralidad kahit na hindi sila kasal, ay kasama pa rin doon, nagsisimba pa rin sila doon sa isang Christian church at sumasama at nagjo-join pa sila sa choir, nagpupuri pa sila sa Diyos. Gayong
sa katotohanan, displeasing sila sa harap ng Diyos sapagkat gumagawa nga sila ng sexual immoralidad. Sa halip na i-rebuke natin, sa halip na turuan natin, na pag-usapan yan, mali ang inyong ginagawa. Pag-usapan ng church, pag-usapan ng elder, pag-usapan ng pastor. Ito ang inyong sitwasyon. We cannot tolerate that. Sabihin natin, nanghuhusga ka naman, pastor. Bakit mo kami hinuhusgahan? Pero yun pala ay nasa salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Kung ang mga taong ito ay nasa mundo, wala pa silang Kristo, hindi nila kinikilala si Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, wala tayong pakialam kung anuman ang kanilang mga ginagawa. Pinagdadasal natin sila na baguhin sila ng Diyos, patawarin sila ng Diyos. No? Pero kapag ang mga taong ito ay nasa pangkat natin, kapag ang mga taong ito ay itinuturing nila ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano, na mga kapatid natin, we cannot tolerate that. Kasalanan natin yan kung hinahayaan lang natin sila na gawin nila yon, gayong alam natin na mali ang kanilang ginagawa. No? Sabi dito sa salita ng Diyos, hindi tayo, sino ba tayo na maghuhusga ng mga tao sa mundo? Wala tayong karapatan na husgahan itong mga tao sa mundo. Na? Ang sabi dito, dito tayo sa 12 and 13. Kung sa bagay, ano ba ang karapatan nating husgahan ang mga hindi mananampalataya? Ang Diyos na ang huhusga sa kanila. Ngunit tungkulin ninyo, tungkulin natin na husgahan ang mga kapatid kung tama o mali ang kanilang ginagawa. Dahil sinasabi ng kasulatan, paalisin ninyo sa inyong grupo ang taong masama. Kasi yung yes, alam natin yung yes, yun yung pampaalsa. So kung hayaan natin na mananatili itong mga taong gumagawa ng kasalanan, madadamay din tayo, mai-impluwensya din tayo at sasabihin natin, maaari sabihin natin, we will justify our sin, kagaya ng mga, ang mga kasalanang sinasabi dito, ang mga immoral. Yan Hindi ko tinutukoy dito ang mga taong hindi sumampalataya sa Diyos. Ang tinutukoy ni Pablo dito ay ang mga mananampalataya. Ang mga immoral. Yan immoral. Ang mga immoral, sakim, magnanakaw, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi natin yan, ang mga taong nasa mundo, hindi natin yan sila iniiwasan, kahit ganun sila, sapagkat, sabi nga dito, kung iiwasan natin ang mga ito sa mundo, di wala na tayo sa mundo, kasi hindi man yan natin mapigilan, buhay nila yun Kung sila ay nasa mundo, kung di nila alam si Kristo. Pero kung ang mga taong ito, alam nila si Kristo, tinanggap nila si Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, nagsisilbi sila sa simbahan, subalit ginagawa nila ang mga kasalanan na ito, mayroon tayong obligasyon na sabihan sila, sis, nakita kita sis, na kasama si ganito sis, may asawa man yun sis, anong ginawa ninyo, ganito ganyan, pinaalala lang ng Banal na Espiritu sa inyo, na yan ay mali, yan ay immoralidad. No? Sis, nakita kita sis na mayroong ka pa ring mga dibulto dyan sa bahay mo na pinagdadasalan ninyo, sinasamba ninyo. Yan ay mga Diyos-Diyosan. Sis o Brad, nakita kita na ang sakim mo, makasarili ka, hindi ka namimigay, hindi ka namamahagi ng mga pagpapala.
No? Nakita, itong mga anak, itong mga ito na nagsisimba sa Diyos, nagsisimba sa simbahan, sa Church of Christ, no? Sa congregation, ang mga magnanakaw. Sabihin mo, bakit mo sinabing magnanakaw? Hindi ako magnanakaw. Magnanakaw ka, magnanakaw siya, magnanakaw sila, magnanakaw tayo kung ang para sa Diyos ay hindi natin ibinigay sa Kanya, ninakawan natin ang Diyos. Paanong paraan? Sa pamamagitan ng ating mga tithes and offering na hindi natin ibinigay sa Diyos, tayo ay itinuring na mga magnanakaw. Dahil ang hindi pagbigay sa ating tithes at ating offering, ito'y nangangahulugang wala tayong tiwala sa Diyos na Siya ang magbibigay ng ating mga pangangailangan. So tayo ay maituring na mga magnanakaw, mga sakim, mga makasarili. Yan ay mga kasalanan sapagkat hindi yan nasa Diyos. Ang mga ganong uri ng mga kaugalian ng magkapatid ng kapatiran ng brothers and sisters in Christ ay hindi yan kay Kristo at kailangan niya na i-rebuke. Kailangan niya na i-rebuke nang sa ganoon ay mabago sila sapagkat sila ay mga kapatiran natin. Subalit kung ayaw nilang magbago, na kahit sinabihan na natin sila, rebuke with love, sis, ganito, ganyan, ayaw pa rin magbago. Kaya anong sabi? Paalisin ninyo ang mga taong ito sa pangkat nyo. Paalisin. See? Bakit? Itong taong ito, alam niya ang katotohanan eh. Kung hindi niya alam ang katotohanan, mas maintindihan pa natin kung bakit ginawa niya yon, sapagkat wala siya sa sarili niyang katinuan. Subalit kung tayo ay mga Kristiyano na dinideklara natin, na naintindihan natin ang salita ng Diyos, na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, at ginagawa pa rin natin ang mali, at nakikita ito ng iba pang mga kapatid at hinahayaan lang natin at hindi natin sila pinagsasabihan, kasama tayo sa kasalanan nila. Dahil we tolerated, kinokonsente natin ang kanilang mga ginagawa. Sino ngayon ang nasa sapul? Unang-una, sapul kayo dyan sa mga pagiging magnanakaw ninyo. Alam na ninyo, ang tithing, hindi yan siya optional, ang tithing. Ang tithing is a command. Command yan, command. Na ibig sabihin ng command ay, it's a law. Batas yan ng Diyos na kailangan nating sundin. Pero iilan lang sa atin ang sumusunod niyan o ang ginagawa niyan. Yan ay batas ng Diyos na kailangan nating sundin sapagkat kung ginagawa natin yan, isinusuko natin lahat ng ating mga sitwasyon. Kahit na itong perang ito ay pambili natin ng bigas, itong perang ito ay pambayad natin sa tuition fees, itong perang ito ay pwede sana nating ibayad sa ating utang. Subalit ang conviction ng Holy Spirit, bring the tithes and offering unto the house of the Lord. Nandiyan yan sa Malakay. Sabihin mo, wag Lord, ano ba kasi, may kaunti lang yung pera ko eh. Kailangan ko pang ganyan-ganyan. Kaya ikaw ay sakim. O see? Sabihin mo, hindi naman ako naging sakim. Anong hindi ka naging sakim? Kahit yung tithing mo, ninanakawan mo nga ang Diyos eh. That is not yours.
10% is not ours. Yan yung pinagtatrabahuan natin. The Lord give us the strength. The Lord said, I will bless the works of your hands. So yung I will bless the works of your hand, ginamit niya tayo, malakas tayo ang ating pangangatawan upang tayo makapagtrabaho, upang tayo makapagnegosyo, upang tayo ay makaani ng ganito, ng ganyan. Pag nandiyan na, kinakalibutan na natin ng Diyos. Subalit, nung tayo nangangailangan, Lord, tulungan mo ako, Lord. Bigyan mo ako ng kalakasan, Lord, para magawa ko ito, Lord. At the Lord honored your prayer at binigyan ka nga ng kalakasan na para sa ganun ay energetic ka, magawa mo itong mga trabaho mo, ganyan-ganyan. Ngayon na aani ka na ng iyong sahod, may kita ka na sa bawat araw, kinalimutan mo na ang Diyos. Ikaw ay magnanakaw. Ikaw ay sakim. Yan ano sabi dito? Magnanakaw tayo, mga sakim. Mga sakim tayo. At nagyayabang pa tayo na tayo'y mga Kristiyano. Gayong hindi naman natin nasunod ang kautusan. Unang-una, ang ating pinansyal ay dapat na isurrender natin sa Diyos. Yan ang tithes and offering, yan ang sikreto ng mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, nagtatanong kayo sa mga sarili nyo, bakit hanggang ngayon nahihirapan ako? Bakit hindi pa rin ako ganito, ganyan? Sapagkat sakim ka, magnanakaw ka, ninakawan mo ang Diyos. Hindi mo ibinigay ang karapat-dapat sa Kanya. At kung nagbigay ka, wala sa puso mo yon dahil iniisip mo, Lord, may babayaran pa kasi ako, Lord. Ang ganito, ganyan, Lord. No. Kung ano ang para sa Diyos, yun ay para sa Kanya. Ganon yun. No questions asked. No questions asked. May mga pagkakataon na ang Diyos ay nagliliway na nagsasabi, okay anak, ibigay mo to sa ganyan, sa halip na ialagay mo sa church. Yes, Lord. Pero tithing is a command. Kung hindi man tayo naging sexual immoral, maaring tayo ay naging sakim, selfish. Maaring tayo ay naging magnanakaw. Maaring tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan, hindi lang yan yung mga debolto ang Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan, yun yung mga bagay-bagay na hindi natin ma-let go. Yun yung mga bagay-bagay na gustong-gusto natin na sa halip na makapag-tithing tayo ay na-divert yung ating tithing doon sa mga bagay na yan. Yan ang mga Diyos-Diyosan. Mas inuna pa natin ang mga bagay na yan kaysa sa unahin ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. No? So, ang mga Diyos-Diyosan, hindi lang yan yung mga nilika ng tao na mga debolto. May mga Diyos-Diyosan na kung dito sa puso natin, dito sa isip natin, kung ano ang ating mas pinapahalagahan kumpara sa pagpapahalaga natin sa Diyos. Kung ano ang ating binibigyang halaga, kung ano ang mas binibigyan natin ng panahon sa ating 24 hours kaysa sa pagbibigay natin ng panahon sa Diyos. Yan ang Diyos-Diyosan mo. So maaring ang iyong Diyos-Diyosan ay ang iyong anak.
Maaring ang iyong Diyos-Diyosan ay ang iyong asawa. Maaring ang iyong Diyos-Diyosan ay ang iyong trabaho, ang iyong pamilya, na mas higit pa ang ibinigay mong atensyon kaysa sa oras at panahon na makipag-usap ka sa Diyos, sa oras at panahon na pag-aralan mo ang salita ng Diyos within 24 hours, na magbigay ka ng panahon para purihin ang Diyos, pasalamatan ang Diyos, instead of bawat minuto kasama mo ang Diyos, kasama mo ang banal na Espiritu, as you go along, as you talk with your office mates, as you are working, as you are talking to your husband, to your wife, to your children, to your friends, to your family, brothers and sisters, na hindi nawawala ang presensya ng banal na Espiritu. So, hindi natin pwedeng ihiwalay ang presensya ng banal na Espiritu sa ating mga buhay kung tayo ay may Kristo na. Nandoon siya. Kaya i-rebuke natin yung mga sinasabi nating carnal Christians na sila ay nag-confess that they are Christians but they are not doing what a Christian must have to do. And we do it in love, sis, Brad. Nakita kita na ganyan. Halimbawa, hirap na hirap yung kapatid mong yan. Sis, Brad, ano bang sitwasyon ninyo at bakit? Kasi ganito, ang Holy Spirit ay nagsasabi sa akin, kayo ba ay naging tapat sa inyong tithing? Kayo ba ay naging tapat sa inyong tithing? Hindi, wala talaga yan. Hindi, kasi ganito kasi. Wala tayong maging rason yan, mga ka-Team Jesus. Kasi ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Sinusuko natin. So, paano natin yan? Paano yun, Brad? I-rebuke natin ang ating mga kapatid with the Word of God. Nasa ano yan, Brad, nasa salita ng Diyos. Tingnan natin ang Malakay. So, sinabi sa Malakay 3, bring the whole tithes to the house of the Lord. Para yung mga nagsisilbi sa Panginoon, doon sa kanyang church, no? The congregation, ay mayroong pundo, may magagamit. Tapos isipin mo, ayoko nga magbigay, ang kukuha lang ng mga ano niyan ay ang mga pastor lang, ang mga ano lang ang makikinabang diyan sa mga pinibigay ko. Nangangailangan naman yung pamilya ko nito. No. Yan ang sinasabi sa salita ng Diyos. Nasa sayo na yan, Brad. Nasa sayo na yan, sis. Ikaw ang magdesisyon. Pero ako, sinasabihan kita dahil, so i-share mo yung testimony mo. Kahit na gaano kahirap ang buhay ko, kahit na ganito, wala nang pambayad ng tuition fee ang aking mga anak o ganito, ganyan. Inuna ko ang Diyos sa aking tithing. At sinusuko ko ang lahat. Siya ang bahala. Gagawa siya ng paraan sa akin as I follow the conviction of the Holy Spirit. So, ganun ang pag-share natin. Hindi natin naman pwedeng sabihin, kayo ay mga makasalanan. Kayo ay ikaw makasalanan ka talaga. Ganun natin ang gawin natin sa ating mga kapatid. Hindi yun. Makasalanan ka talaga, immoral ka, ganito ka. Hindi. Paano natin sila i-rebuke with love? Sis, ano ba ang sitwasyon ninyo dito sa ganyan sa ano mo? Alam mo na ikaw ay Kristiyano. Alam mo yung yan ay mali sa harap ng Diyos.
So, sinabi yan sa salita ng Diyos, ayon dito sa ganyan. Ganon ang sinasabing rebuke with love. Nire-rebuke natin ang isang kapatid na yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi sa ating sariling pananalita, hindi sa sarili nating paghuhusga, kundi ano ang sinasabi sa salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos, yun ang magpapabago sa kanila at hindi ang ating mga salita. Kung tayo ay nag-rebuke sa mga kapatiran natin. Ano ang sinabi sa salita ng Diyos tungkol sa ginawa mo? Halimbawa ngayon, nare-rebuke tayo ng Holy Spirit na sinasabing ang mga sakim, ang mga magnanakaw, o anong sabi? Sabi ng Holy Spirit, ikaw ay naging sakim, ikaw ay naging magnanakaw, tayo ay naging sakim, tayo ay naging magnanakaw, sapagkat sa halip na ang para sa Diyos ay ibigay natin sa Kanya at paniwalaan natin na siya ang gagalaw, siya ang gagawa ng paraan para sa atin upang siya ang magtatagpo sa ating mga pangangailangan dahil sabi sa salita ng Diyos, even before you ask, your Father in heaven already knows what you need. Ayon sa Philippians 4. Di ba? 6. Don't worry about tomorrow, for tomorrow has its own worries. Kami dito, marami kaming mga babayarin. Marami kaming ginawang mga repair sa bahay. Meron pa akong utang doon na 20,000. Pero hindi ba kami paano yun? Lord, di ka makakatulog, ganyan. Wala, Lord. Pinagdadasal namin sa gabi. Bago kami matulog, Father God, itong aming mga sitwasyon, sinasabi mo sa salita mo. So, kung tayo nagdadarasal, we are claiming the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Binabalik natin sa Diyos ang kanyang mga salita. Lord, sinasabi mo sa Philippians, Lord, 4:6-10, sabi mo na, ay ganito, Lord. Kaya hindi kami mag-aalala sa aming mga sitwasyon. Kami ay yung mga anak, you are the great I am, you are the great provider. Naniniwala kami, ikaw, Lord Jesus, you are our shepherd, I shall not want. Ganun ang mga salita ng Diyos. So, ibabalik natin sa Diyos, when we pray, ibabalik natin sa Panginoon ang kanyang mga salita sapagkat ang ganong uri ng pagdarasal ay makapangyarihan. No? Ang ganong uri ng mga salita niya ay makapangyarihan at kapag tayo nagkamali, Lord, patawarin mo ako, ako'y nagkamali. Ako'y naging makasarili, ako'y naging sakim, ako'y naging magnanakaw sa iyo, Lord. Pinagpapala mo ako, binigyan mo ako ng kalakasan ng pangangatawan. Sa araw-araw ako ay nagising, nakapagtrabaho ako, nakapagganito ako. Ngayon na nandito na ang aking sahod, kinalimutan na kita, patawarin mo ako, tulungan mo ako, Lord, na tayuan ang aking pananampalataya sa iyo, na hindi ko iisipin kung ano, at tulungan mo akong baguhin ang aking sarili na hindi na ako maging idolater. Na ibig sabihin ng idolater ay yung kung ano yung nakikita mo sa iyong mata, ay gusto ko yan, bibilihin ko yan. Kung ano nakikita ay mayroon na namang pautang, ay gusto ko, sige, utang o kailan ang kaya napuno ka na sa utang. That's idolatry. No? Yung you're addicted sa mga utang. Anyway, utang naman to. Kahit utang yan, babayaran mo pa rin yan eh. Babayaran mo pa rin yan kahit utang yan. Kaya bago ka mangutang, isipin mo muna, may pambabayad ba ako nito? May budget pa ba ako nito? Kung hindi naman yan kailangan kaagad, wag na. Ha? So yan ang tinatawag nating lust of the eye. Yung ating flesh, lust of the flesh.
Yung ating mga mata, ang dami nating mga nakikita, ay gusto ko yan, ay gusto ko yan. Kahit na hindi mo man ma-afford, kahit na wala ka namang budget dyan, ay sige lang, utang naman yan eh. Utang nga. Tapos pagdating ng bayaran, ano na ngayon? Tatago-tago ka na yan, iiyak-iyak ka na, madrama ka pa. ang sabi doon diyan sa Reels, na ang sabi ni Gloria Diaz, huwag kang magpapautang sa perang hindi mo kayang i-let go. No? You cannot afford na magpautang. Magpautang ka, hindi ka magpapautang. Mag-share ka lang ng gift. So ito, meron ako available. 200 pesos, 100 pesos, 500 pesos, kung ano lang, na pwede mong i-let go. Pero huwag kang magpapautang at maniwala ka doon sa mga nangungutang. No? Kung alimbawa, kami rito, kung ang pamilya namin may kailangan na ganito, ganyan, sinasabihan namin sila, wala kaming pera ngayong ganyang kalaki. Meron kaming ganyan, meron kaming ganito. I-budget pa namin yan. Hintayin mo, hingin natin sa Panginoon yung budget niyan. At kung ibinigay namin yan sa aming kapamilya, hindi na namin yan hinihingi. Asa na yung hiniram mo sa akin? Asa na yung inano mo sa akin? Bayaran mo na ako. Kasi alam namin na hindi naman yan sila makakabayad. No? So yan yung mga kasalanan ng tao, kasalanan ng mga Kristiyano na dapat ay i-rebuke natin. Dapat ay katayo mismo mga sarili natin. We have to rebuke. Rebuke. Yung mga flesh, lust of the flesh, lust of the eye, na anyway, ano lang naman, utang naman yan. Ngayon, pagdating sa sahudan, wala ka ng pambayad sa iyong tithing dahil, ano ba to Lord? Ang tithing nito Lord, ganyan. Wala ka ng pambayad, wala ka ng pamigay sa church kasi napuno ka na sa utang eh. So, fruit of the Spirit yan, self-control. Self-control. Kami dito, halimbawa, si Tito Barn, sabi niya, gusto kong bumili ng dyan, yung parang tent daw ba, ganyan, tent na ganito, ganyan. Gamitin mo lang yung affirm mo kasi ganyan. Sabi ko sa kanya, ay may utang pa ako sa affirm. Hindi naman yan siya kailangan na ngayon. Hindi pa naman natin yung kailangan dahil malamig naman, hindi naman tayo magstay sa labas. Saka na lang yan, maaaring after a month, sa March, April, na yung utang ko naman, yung aking hinulugan monthly dahil may binili akong bagay ganito na ginagamit sa pagluluto ko, nag-a-affirm ako, monthly kong binabayaran, na kung saan, pag matapos na rin ito, ay available na naman. So, ganun yun. I-budget mo, hingin mo sa Holy Spirit. Sabi ko sa kanya, ay, ginamit ko yung aking affirm. God is good no, na marami siyang mga provision na paraan ba, para sa ganoon ay hindi ka kailangan ang cash mo ay ibigay mo kaagad diretso. Halimbawa, ang sasakyan ng Diyos, ang Mercedes, si Baby Mercy, last year, 5 months ago, so kailan yun? November, December, January, February, March. October, November, December, January, February, March. 6? October, November, January, February, March. September, sabi ni Tito Brian, kailangan ng palitan ang gulong ni Mercy dahil nahilis na, dangerous yan sa kanya. Sabi ko, okay, so this is urgent or this is priority natin kasi nga sasakyan yan, risky ang sasakyan. So Lord, anong gagawin namin Lord? Kung sa amin ng Holy Spirit, gamitin mo yung iyong affirm. So, meron akong affirm. Binigyan ako ng Diyos ng yung isang apps yan, may bangko na magpapautang sa iyo na ang kanyang
interest ay minimal lang, babayaran mo within 1 year, within 6 months. So, sabi ko, o sige, gamitin natin yung Affirm kung papayag yung company, yung sa discounter. Mga bagong mga gulong yan. At ano yan mga ka-Team Jesus? Ang gulong ng mga sasakyan ng Diyos ay the luxury car, expensive siya. Kaya $1,100 ang 4 na gulong na kailangang palitan. Biruin mo yan. $1,100. So Lord, anong gagawin namin dyan, Lord? $1,100. So gamitin mo yung Affirm. O sige. So, ginamit ko yung Affirm. Praise the Lord na approve ako. Kaya, sabi niya, ilan ang 6 months ko lang itong babayaran. So, buwan-buwan, nagbabayad ako ng 200 plus a month with interest. At sa March 3, September 3 namin na sa March 3 ay matapos na yung aking babayarin na 200 plus a month. Kaya sabi ko sa kanya, saka na lang natin yan i-affirm naman na hulog-hulugan natin na tapos na rin yung aking babayaran. Ganun ba? No? So, gulong lang yan $1,100 tapos mayroon siyang interest na parang $100. So, maliit lang yun for 6 months. Anyway, yung interest na yan ay sasama mo naman yan sa iyong tax. Tsaka yung mga gulong, dahil ginagamit mo yan sa pagtatrabaho, yung mga expenses ng mga gulong na yan, isasama mo rin yan sa iyong tax. Kasi part man yan ng iyong work. So see? Ganun ba? Aanuhin mo yun, yung iisipin mo yung kaya mo bang bayaran yan? So ano ang prioridad mo? Anong priority mo? Ito ba? Hindi ka ba mabubuhay kung wala yan? O nabubuhay ka rin naman, nagpapatuloy pa rin naman trabaho mo kahit wala yan, di iset aside mo muna yan. Nang sa ganoon ay hindi ka mapuno sa utang at hindi mo makalimutan na unang-una ang Diyos ang mahalaga. Kaya yung tithing natin at offering, mahalaga yun. Mahalaga yun, mga ka-Team Jesus. Kasi ang Diyos ang magpupuno ng ating mga pagkukulang. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So yun ang sikreto. Kaya kung paniniwalaan natin ang salita ng Diyos, sinasabi sa salita ng Diyos, seek ye first. Lord, sabi mo po sa iyong salita sa Mateo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ginagawa ko ito, Lord. Ito, here is our tithes and offering, Father God. Kahit na naghihirap kami, kahit na kulang ng pambili ng tinapay o bigas, walang ulam, Lord, pero unahin ka namin dahil naniniwala kami, and all these things shall be added unto you. Yun! Ang ating mga pananampalataya ay sinusubok ng Diyos kapag inuna natin siya, at magugulat ka when you surrender everything to the Lord. Magugulat ka kung paano kikilos ang banal na Espiritu sa mga buhay natin para hindi tayo maging sakim, para hindi tayo maging magnanakaw, para hindi tayo magiging idolater, sexual immoral, na sinasabi diyan sa salita ng Diyos. So, kailangan nating lakaran. Yes, Lord, nilalakaran namin ang aming pananampalataya sa iyo. Paano mo nilalakaran? Yung mismong tithing mo, hindi mo nga may bigay eh. Halimbawa, ang sahod mo, ngayong araw na ito, nagtrabaho ka, daily ang iyong ang sahod na nakukuha mo, 1,000, halimbawa, o kaya 500 ang kita mo. Hindi mo nga maibigay ang 50 pesos eh. Paano kung bibigyan ka ng Diyos ng 50,000 pesos? So, ang 10% ng 50,000 pesos, magkano ang 10% ng 50,000? 5,000 pesos.
Hindi mo nga maibigay ang 50 pesos, ang 5,000 pesos pa, kaya ikaw ay sakim. Ikaw ay magnanakaw. Ikaw ay idolater. Hindi mo pinaniniwalaan ang mga salita ng Diyos. You did not trust the Lord. You confess that you are a child of God. You confess that you are a Christian. You confess that you're a Christian. You believe in the Lord Jesus Christ. Jesus is your Lord and Savior. But you are not following the Word of God. It's a command, sabi nga ni Tito Brian. It's a command. It's not an option. It's a command. Na ibig sabihin noon, unang-una, batas yan ng Diyos na sa pamamagitan niyan ay pinagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat ng anumang mangyayari sa buhay natin. So kung hindi mo nga kayang maibigay yung 100 pesos yung 100,000 pa kaya ang kaya mong ibigay? No, you cannot do that. Kasi, ang tithing, nag-uumpisa yan sa mga maliliit na pera, no, na pagpapala ng Diyos. So kung tayo ay napagkakatiwalaan sa mga maliliit na bagay, ipagkakatiwala din ng Diyos ang mga malalaking bagay. O yun ang prinsipyo diyan Yun ang prinsipyo diyan, mga ka-Team Jesus. Tapos hinihiling natin, Lord, pagpapalain mo kami, Lord. Lord, Jesus, tulungan mo po kami, Lord, sa aming mga sitwasyon ng siksik, liglig, umaapaw. Paano tayo pagpapalain ng siksik, liglig, umaapaw? Kagaya ba ng mga false prophets, ng mga sugar-coated prophets na the Lord will bless you, the Lord will heal you, the Lord, paano sila i-heal kung hindi naman nila kino-confess na sila ay nagkasala? They are sexual immorality, they are sexual immoral. Sila ay mga sakim, sila ay mga magnanakaw, sila ay mayroong mga idolater. Paano sila i-bless ng Diyos? Paano tayo i-bless ng Diyos? Hindi tayo i-bless ng Diyos. Sapagkat tinanakawan natin ang Diyos. Sapagkat tayo ay naging makasarili, sakim. Bakit tayo naging sakim? Itong mga missionaries, itong mga pastor, na isinuko nila ang kanilang mga buhay, Lord, I surrender myself to you. Here I am, use me. Pumunta sila, yung kanilang magandang buhay, yung magandang trabaho nila dahil tinawag sila ng Diyos. Kaya isinuko nila yung pamilya nila, isinuko nila yung trabaho nila, sapagkat doon sila nagiging masaya, nandoon ang kapayapaan ng banal na Espiritu sa kanila, na gawin, na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya sila ay pinadala doon sa mga lugar na yun, sa isla, sa mga bundok, na wala silang mga tirahan, wala silang mga pagkain, kailangan nila ang suporta ng church. Paano sila masusuportahan kung ang mga mismong churchgoers, ay yung mga Kristiyano na nandoon sa church na yan na pinadala ng Diyos, ay mga sakim, ay mga magnanakaw? Paano masuportahan ang mga pastors na ito, ang mga missionaries na ito, kung ang mga Kristiyanong nandoon sa church na yan ay mga magnanakaw, makasarili? Hindi natin iniisip na ang tithing natin, ang offering natin, ang perang ating dinadala doon sa church, no? Doon sa congregation, ay hindi yan sa pastor. Yan ay para suportahan ang ministry ni Panginoong Jesucristo. Hati-hatiin nila yan. Ito ay para sa mga missionaries, ito ay para sa rent ng church, ito ay para sa love gift ng mga manggagawa. Ganon yun. Bayad sa kuryente, bayad sa tubig. Gusto nating maging maganda, komportable ang ating pag-upo. May ilaw, may kuryente, may hangin. Mainit naman dito, may hangin, electric fan. Pero pagdating sa pagbibigay, pagdating sa ninanakawan natin ang Diyos,
Naging sakim tayo, makasarili. Sarili lang natin iniisip natin na bahala na, importante nakarinig ako sa salita ng Diyos, importante nakasimba ako. Hindi natin iniisip na ang congregation, yung pinapupuntahan mo, may pangkat yan na kailangan suportahan. May mga pastor yan na naging selfless sa kanilang mga sarili, na iniwan ang kanilang mga pamilya, alang-alang sa Diyos, alang-alang sa kanilang katawagan na gusto nilang Diyos, na tinawag sila bilang mga missionaries, tinawag sila bilang mga pastor. Itong pastor na ito, hindi yan taga dyan, pero taga doon yun, malayo yun, pero inassign siya ng kanyang congregation. Halimbawa, GIL ka, ikaw ay taga Manila, pero ang sabi ng ni Pastor Villanueva sa'yo, ikaw ay i-assign kita doon sa Mindanao, doon sa area na ganyan, sa Siargao, ganun. Wala naman siyang kakilala doon sa Siargao, wala naman siya, but ang sabi niya, yes, Lord, kung yun po ang kalooban mo, so inordin siya na pumunta doon. Walang sumusuporta sa kanya, walang makain, walang ganyan. Bakit? Dahil ang congregation ay makasarili. Tayo ang congregation eh. Ang congregation, tayo ang congregation. We are the congregation, no? Naging makasarili tayo, naging sakim tayo. Hindi natin iniisip ang congregation kung ano ang kanilang mga pangangailangan din. Kung ano ang pangangailangan ng pastor. Hindi niyo ba nakita yung pastor na halos walang ang masuot na magandang damit? Halos walang makain. Hindi nyo napansin yan. Ang nakikita lang natin ay ating mga pangangailangan. Ay, gusto ko yan. Bibiliin ko yan. Ay, gusto ko yun. Gusto ko yun. Bibiliin ko yun. Pagdating sa church, ayan na, nag-preach na ang pastor about tithing. Ang tithing, sabi sa salita ng Diyos sa Malakay, bring all the tithes to the house of the Lord, that they may have, anong sabi doon sa Malakay? Parang wala kang naririnig. Tapos, mag-umpisa ang word, ang worship, yung nagsimula na ang praise and worship, para kang punong-puno ng presensya ng Diyos. Wow! Hallelujah! Praise the Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Tapos pag mag-worship, yes, Lord! Ito ako, Lord! Pagdating sa tithes and offering, yung pagsamba sa pamamagitan ng ating financial sharing, para kang walang naririnig. Iskan sa cellphone. Ipokrita ka! Sinasabi ng Holy Spirit sa'yo, you are a hypocrite. Hindi ka niya anak. Hindi ka totoong Kristiyano. Kailangan ka i-rebuke. Para sa ganoon, mabago ka. Matuto ka. Kung gusto mong pagpapalain ng Diyos, huwag mo siyang nakawan. Huwag kang maging sakim. Itakwil mo yung iyong mga idolatry, yung iyong idols, kung ano-ano man yang idols mo, itakwil mo yan. Isuko mo yan sa Diyos. Nang sa ganoon ay maging matuwid ka, maging kalugod-lugod ka sa harap ng Diyos. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa rebuke, sa pagtuturo na inyong minigay sa amin sa oras na ito. Holy Spirit, thank you. Thank you sa iyong pagtuturo. Masakit man po ang katotohanan, subalit ito kami nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Humihingi kami ng kapatawaran. Lord Jesus, patawarin mo kami. Kung kami po ay naging sakim, kung kami po ay naging magnanakaw, kung kami po ay naging idolater, patawarin mo kami, Panginoon Jesus. Nakalimutan namin
Naunahin ka sa lahat ng panahon. Naunahin ka sa aming mga buhay, lalo na ang aming mga financial. Naunahin ka namin, Lord. Patawarin mo kami, Lord Jesus. Baguhin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Lord. Na ang pagtuturo mo ngayon ay makapagbabago sa amin na maging tapat kami sa iyo. Nalakaran namin ng totoo ang aming pananampalataya sa iyo na unahin ka, lalo na sa aming mga finances. Lord, tulungan mo kami, Lord. We cannot do this without you. Tanggalin mo ang anumang mga tanikala ng mga utang, ng lust of the flesh, lust of the eye, Lord, in the name of Jesus, Holy Spirit, take it out from us. Yung mga nakikita namin sa aming mga mata, yung mga nakikita namin yung hilig ng aming katawan, Lord God, patawarin mo po kami, Lord. Gawin mo kaming banal sa iyong harapan, Lord God. Na mawala sa amin yung mga yan, yung maging distasteful yan. Hindi na namin magugustuhan yung mga yan na yung aming palaging binibigyang pansin sa halip na ikaw ang aming unahin. Forgive us, Lord Jesus. You are a jealous God. Patawarin mo kami kung mayroon man kaming naging Diyos-Diyusan sa halip na titingin kami sa inyo, Panginoong Jesucristo, the author and finisher of our faith. Forgive us. Patawarin mo kami kung kami ay naging magnanakaw at hindi namin ibinigay ang nararapat sa iyo. Na kung saan itong tithing namin, itong offering namin ay makakapagsuporta sa iyong mga kaanakan, sa iyong ministry, sa iyong missionaries, Lord. Forgive us, Lord. Baguhin mo kami, Panginoong Jesus. Patatagin mo ang aming mga pananampalataya sa iyo. Strengthen us, Lord. Sa aming mga kahinaan, ikaw ang aming lakas. Magagawa namin to na maging tapat kami, maging faithful kami sa aming mga tithing kahit na gaano kaliit ang halaga na aming nakuha. Lord, ibibigay namin sa iyo. Father God, salamat po sa mga salita. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Sabi mo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yes, Lord. Here we are, Lord. Tulungan mo kami na masunod namin ang iyong mga salita. Masunod namin ang iyong kautusan. Maraming salamat sa iyong mga salita sa oras na ito, Banal na Espiritu. Pagpapalain mo ang bawat isa. Siksik, liglig, umaapaw, anuman po ang kanilang mga kahilingan. Lord, let it come to pass. Father, maraming salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Maraming salamat sa pagbabagong binigay mo sa amin ngayon. Gamitin mo ang aming mga buhay upang kami ay maging kapakapakinabang sa iyong kaharian, Panginoong Hesus. O hallelujah. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan, aming hinihiling, at lahat ng papuri at parangal ay aming ibinabalik sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, mga ka-Team Jesus, rebuke is real. So ngayon, bago kayo matulog, ay isipin niyo muna ano ba yung mga prioridad ko sa buhay ko. Ano ba yung mga pinagtutuunan ko ng pansin na nawala na ako ng focus, no, sa Diyos at sa pagsunod sa kanyang mga salita. Kaya yan, God is a forgiving God. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan dahil tinanggap natin na tayo nagkasala. Yun ang gusto niya yung humble heart to accept our sins at ang paghingi ng kapatawaran. So binibigyan niya ulit tayo ng panibagong pagkakataon na magampanan natin, masunod natin ang kalooban ng Diyos.
Kaya huwag kayong magpatukso dyan, mga ka-Team Jesus, ng inyong tithing ay ma-divert ninyo sa ano. No. So, araw-araw, kung mayroong kang sahod, dahil nagtatrabaho ka, ganyan, nakakukuha mo na kaagad yung kita mo. Magkano ang kita mo? Halimbawa, ang kita mo ay 500. So, kahit na marami ka pang bibilihin, yung 50 pesos na yan, itago mo na yan. Itago mo yung 50 pesos na yan. Isabihin mo sa asawa mo, oh, mahal ko, ito yung aking sahod, ganyan. Ito yung aking kita ngayong araw, oh, magkano lahat, ganyan. So, 650. So, magkano ang 10% tag 650? 65 pesos. Yan, itago nyo na yan. Ilagay nyo dapat yan sa, sa kahon or what na hindi nyo magamit. Nang sa ganoon ay masanay yung ating mga sarili na part na ng ating finances, yung tithing. Kagaya, halimbawa, sa akin, magsasahod na ako. Pero yung mga loan, hindi yan kasama sa tithing ang mga loan. Kasi yung mga loan, babayaran mo yan sa pamamagitan ng iyong sahod. No? So yung sahod, yun yung pinagtatrabahoan mo, salary mo yan. Ano ang gross mo? Halimbawa ang gross ko ay, sahod ko this week, ang gross ko is 1,500. Tapos binawasan na ng mga tax at iba pa. So, ang aking linis niyan, ang net ko na lang dyan ay 1,040 na lang. After the mga taxes, no? At mga, ano pa man dyan, mga social security, Medicare, whatever. Mga deductions. So, pero ang binibigay ko dyan sa Diyos ay $200. Bakit? Kung halimbawa, 1,500 ang aking sahod, bas mga deductions, $200 ang ibinibigay ko yan, kinokondisyon ko na yung utak ko niyan na itong 1,040, ang akin lang nito is 840. Kasi ang 200 niyan ay sa Diyos, mayroon na akong tithing. Ganon ang aking ginagawa. Kinokondisyon ko yung utak ko, yung puso ko na, Lord, salamat po sa iyong pagpapala. So, itong 200 ay sa tithing ko yan. So, pagdating ng Sunday, sabihin na yan ni Tito Brian, mayroon ba tayong tithe? Yes. Ang sahod ko ay ganyan, so 200 ang aking tithing kasi tinataasan ko yun, sinasama ko na yung offering. Halimbawa, si Tito Brian, ang sahod niya is 3,000. Oh, so mayroon kang tithes? Yes, may tithes ka, 300 plus ang akin, 200. So, ang tithes natin sa linggong ito, kasi every week kami nagta-tithes or every sahod. No, ang tithes natin sa linggong ito ay 500. So, ibibigay mo yung 500. Ganon lang yung kasimple. Pag nasanay na tayo, kung kailangan nating sanayin ang ating mga sarili sa mga maliliit na bagay hanggang sa ipagpapalain tayo ng Diyos na lalaki na yung sahod natin. Oh. So, magsimula na tayo ngayon. Huwag mong sa susunod na buwan na lang, Lord, kasi sa susunod na buwan ka na rin pagpapalain ng Diyos. Kasi sa susunod na buwan mo pa siya pinagkatiwalaan ng iyong finances. Intindihan natin yun. So, ayan. Rebuke is real. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye.